Strait of Hormuz mga kapatid, bukas na para sa lahat ng mga barko maliban sa mga barko ng Amerika at Israel. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Nararamdaman natin ngayon mga tol yung pagtaas ng presyo ng mga krudo, ng mga gasolina, di ba? Ngayon sa ibang lugar umaabot na sa 100 pesos per litro. At nitong nakaraan nga ay binabalita mga kapatid at nabigyan na rin natin ng reaction video yan na maghanda ang daigdig sa posibilidad na pumatong hanggang $200 per barrel ang oil. Dahil nga sa pagsasara nitong Strait of Hormuz dahil sa nangyayari ngayong digmaan dito sa Iran. At sabi nga ni US President Donald Trump, sabing gano'n ito, basahin na lamang natin. Many countries, especially those who are affected by Iran's attempted closure of the Hormuz Strait. Ito rin yung naging question ng Iran. Kung sinasabi ni Trump na naubos na daw nila ng Amerika ang naval forces ng Iran, bakit sarado ang Strait of Hormuz? Sabing ganon mga kapatid, well, kayo na bahala sumagot, no? Kayo na bahala sumagot dyan. Sabi rito, sabi ni Trump, many countries, especially those who are affected by Iran's attempted closure of the Hormuz Strait, will be sending warships. Sabing ganon. Marami daw mga bansa na apektado dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz ay magpapadala na daw ng mga barkong pandigma, sabing gano'n ni Trump. In conjunction with the United States of America to keep the strait open and safe para daw manatiling bukas at ligtas itong Strait of Hormuz. We have already destroyed 100% of Iran's military capability. Sabing gano'n ni Trump 100%. Ngayon, kung 100% na, again, babalik ulit tayo dun sa tanong ng iba. Kung 100% na ng Iran's military capability ang nasira ng Amerika, bakit meron pa ring pangamba dito sa Strait of Hormuz? Sabing ganon. But it's easy for them to send a drone or to drop a mine or deliver a close-range missile somewhere along. Sabing ganon. So, ibig sabihin, hindi pa rin 100% Iran's military capability kasi yung pagsasend ng drone, yung pagtatanim ng mine ng kanilang mga militar is capability pa rin yun mga tol, di ba, ng mine. O again baka sabihin nyo, maka-Iran ako. Binabasa ko lang at nagbibigay tayo ng analisa dito sa pinost ni Trump para lang maging patas tayo mga tol. Or deliver close-range missile somewhere along. Pwede daw magpadala ng close-range missile. So, ibig sabihin, hindi pa rin 100% ng military capability kasi kaya pa rin mag-send ng Iran ng close-range missile. Or in this waterway, no matter how badly defeated they are, hopefully, umaasa siya, China, France, Japan, South Korea, the UK and others that are affected by this artificial constraint will send ships to the area so that the Hormuz Strait will no longer be threat by a nation that has been totally decapitated. In the meantime, the United States will be bombing the hell out of the shoreline and continually shooting Iranian boats and ships out of the water. One way or the other, we will soon get the Hormuz Strait open, safe, and free. President Donald J. Trump. Well, nabanggit niya rito mga kapatid, unang-una ang China. Pero ayon sa mga balita, mga kapatid, nitong nakaraan walang ibang pinapayagang barko ang Iran na dumaan dito sa Strait of Hormuz kundi ang mga barko lamang daw ng China. Yun ay ayon mga kapatid sa mga report, and siguro naman narinig nyo na rin yung mga report na tungkol dyan na China lang daw ang pinapayagang dumaan dyan. And again, 1 or 2 oil tanker na mula India ay napadaan din dito kasi medyo maganda rin ata ang relasyon ng India at saka ng Iran. Kaya 2 oil tanker ng India ang nakadaan ng ligtas. Pero sa ibang report mga kapatid, eto. Ayon dito sa News 5, ayon sa Iran, bukas na sa lahat ng barko maliban lamang sa Amerika at Israel ang Strait of Hormuz. So ito ba'y good news mga kapatid at maiibsan ba ang pangamba natin na baka magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina? Kasi di ba tulad nga ng sinabi ko sa ibang lugar, umabot na ng 100 pesos dito lang sa lugar namin mga tol, napakataas na ng itinaas talaga ng presyo ng gasolina.
mula nung bago pa magsimula itong gerang to. Well, bago pa magsimula itong gerang to, ang presyo ng gasolina dati naglalaro ng 54 to 55. Ngayon nasa almost 70 pesos na, mga kapatid. Pero ayon nga rito sa Iran, bukas daw sa lahat ng barko maliban sa Amerika at Israel ay itong Strait of Hormuz. Kaso, eto lang kaso. Pwedeng dumaan sa Strait of Hormuz. Nilinaw ng Iran na pwede pa ring dumaan ang lahat ng klase ng barko sa Strait of Hormuz maliban sa mga barko ng Israel at Amerika. Ayon yan, mga kapatid, kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Ayon yan kay Foreign Minister Abbas Araghchi. Ito yung picture niya. O yan. Hindi naman nila isinara ang makipot na lagusan na dinadaanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo na nanggagaling sa Gulf region. Hindi lang daw nila pinapayagan dumaan ang ilang oil tanker na pagmamay-ari ng kanilang mga kalaban. Subalit, ilang barko na ang binomba habang dumadaan sa Strait of Hormuz, kabilang ang isang Thai vessel na wala namang kinalaman sa gyera. Ngayon, syempre magkakaroon pa rin ng pangamba rito. Siguro sa tingin ko, magkakaroon pa rin ng pangamba yung ibang oil tanker na maniwala dito sa sinabi ng Iran. Kasi katulad nga nito, ilang barko na ang binomba habang dumadaan sa Strait of Hormuz, kabilang ang isang Thai vessel na wala namang kinalaman sa gyera. Diba? So ang tanong, pwede na bang pagkatiwalaan o pwede bang paniwalaan ang sinabi ng Iran na open naman daw at bukas naman daw sa lahat ng barko itong Strait of Hormuz maliban sa mga barko ng Amerika at Israel? Again, comment your thoughts, comment your opinion, comment your reaction sa baba. Alright?